Kamusta, Goodizens? Welcome back to Goodie's Point of View. Sa episode ito, isang mainit na usapin ang bibigyan natin ng pansin, ang issue ng pagbaha at ang flood control projects ng gobyerno. Kamakailan kasi, nakita natin ang pinsalang iniwan ni Bagyong Christine sa Bicol Region, Calabarzon at Metro Manila. Maraming netizens ang nagtatanong kung saan ang sinasabing bilyon-bilyong pisong proyekto ng flood control na kasama sa Build Better More program ng kasalukuyang administrasyon. Kasama ko kayo, himayin natin ang mga detalye, ang layunin ng flood control, kung saan napunta ang pondo at kung anong ibig sabihin ng Build Better More. Tara't pag-usapan na natin. Kasagsagan ng Bagyong Christine, hindi lang ang Bicol Region ang naapektuhan. Lubog din sa bahang ilang bahagi ng Calabarzon, partikular sa Laguna at Batangas. At kahit sa Metro Manila, lalo na sa Rizal at Marikina, apektado ang maraming pamilya na nawalan ng tahanan, kabuhayan at napakarami na wala ng ari-arian. Nakakalungkot din na may mga nasawi rin dahil sa biglaang pagbaha. Ang ganitong lawak ng pinsala ay nagdulot ng mga tanong sa ating mga kababayan. Ang tanong nila, nasaan ang mga proyekto ng gobyerno para maiwasan sana ang mga ganitong sakuna? Bakit tila walang epekto ang mga flood control projects na napaglaanan ng bilyon-bilyon mula sa kaban ng bayan? Alam niyo ba na ang Build Better More ay isang expansion ng Build, Build, Build program na sinimulan pa noong nakarang administrasyon? Layunin nito na ipagpatuloy ang mga infrastructure projects kabilang ng mahigit 5,500 flood control projects na tumutugon sa mga lugar na madalas bahain. Sa ilalim ng Build Better More, nilaan ang bilyon-bilyong piso para sa river dredging, floodways, drainage system, levee construction at iba pang flood control solutions. Pero tanong ng mga netizens, kung talagang may ganitong programa, bakit hindi ito nakita sa Bicol, Calabarzon at Metro Manila nung kasagsagan ni Bagyong Christine? Ang daming nangangailangan na konkretong solusyon. Lalo na't ang baha ay malala at halos taon-taon na ito nangyayari. Kaya tuloy, marami ang nananawagan na ilabas at i-validate ang progress ng mga proyektong ito. Alam na natin na may dalawang panig sa isyong ito. May mga nagtatanong kung bakit hindi natutugunan ang flood control projects ang kalamidad. Ngunit sa kabilang banda, may nagtatanong din, dapat bang sisihin ang gobyerno sa isang natural disaster? May mga nagsasabing ang bagyo ay natural calamity kahit mahirap itong pigilan. Ngunit sabi ng mga maraming netizens, hindi naman nila sinisisi ang gobyerno sa pagdating ng bagyo. Ang punto nila ay kung bakit tila walang nakikitang epekto ang sasabing mga flood control measures. Gusto lang ng mga tao na makita ang resulta ng pinaglaanan ng pondo, saan napunta ang budget. Sa ilalim ng Build Better More program, kasama ang plano na magtayo ng flood mitigation structures para maprotektahan ang mga high-risk na lugar. Kung may ganito lang proyekto, sana'y may epekto sa Bicol, Calabarzon at Metro Manila, lalo na sa Marikina River na madalas mag-overflow. Dahil sa lawak ng pinsala at dami ng naapektuhan, marami ang nananawagan ng investigasyon mula sa Legislative House. Tanong ng mga tao, ano na ang nangyari sa budget ng flood control? Nais nilang makita ang transparency sa budget na inilaan para sa mga proyektong ito. May mga calls sa social media na bigyan ng priority ang flood control projects sa pagdinig ng Kongreso. Ayon sa Commission on Audit or COA reports, ilang proyekto ang naantala o nahirapan sa implementation dahil sa mga delays dahil sa mga permit issues, logistical problems at ilan pa nga pondo ay hindi nagamit ng wasto. Kaya ang mga netizens nais na makita ang breakdown at current status ng proyekto upang malaman kung ito ba ay epektibong nagagamit. Ang Build Better More program ay sinasabi na katutok sa long-term solutions. Pero sabi ng mga eksperto, mahalaga rin na may short-term relief ang mga proyektong ito para sa mga mamamayan. Hindi sapat na may nakaplanong long-term projects lang. Kailangan din ng agarang solusyon sa mga tatamaan ng baha taon-taon. Ang target ng Build Better More ay magkaroon ng infrastructure na hindi lang pangmatagalan pero pati pangkasalukuyan. Sa pag-prioritize ng flood control sa mga vulnerable areas tulad ng Bicol, Calabarzon at Metro Manila, maaari sanang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga sakuna. Ngunit hanggang ngayon, ang mga katanungan ay patuloy pa rin na saan ang promised effect ng mga proyektong ito. Habang tuloy-tuloy ang hamon sa ating bansa mula sa kalikasan, kailangan nating malaman ang tunay na status ng mga proyekto. Kung talagang bilyon-bilyon ang inilaan sa flood control,
gusto nating makita kung paano ito ginagamit. Ayon sa mga eksperto, para sa proyektong magkaroon ng epekto, kailangan tapusin ito on time at maayos ang implementation. Ngayon, sa inyong palagay, ano ang dapat unahin ng gobyerno para masiguro na epektibo ang Build Better More program? Maglaan pa ba ng mas malaking budget para tapusin agad ang mga proyekto? O mas kailangan ng monitoring bawat proyekto para matrack ang progress? Kayo, Goodizens, ano ang opinion nyo? Dapat bang imbestigahan ang flood control projects at ang budget ng ginastos dito? Naiintindihan nyo ba ang frustration ng mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo? I-share nyo ang inyong mga pananaw sa comments. Sama-sama natin ipanawagan ang transparency at accountability para sa kapakanan ng ating bayan. At syempre, don't forget to share this video para mas marami ang maging aware sa isyong ito. Like, follow, and subscribe na rin sa mga social media accounts natin para sa mas marami pang usaping makabuluhan. This is Goody Yari's Point of View. See you next time. Paalam!